bansang Peru, daang-daang patay na pelican na natagpuan sa dalampasigan. Hindi malaman ng mga otoridad ang sanhi ng pagkamatay ng mga naglalakihang ibon. Palais pa nito sa mga otoridad, lalo pat sa lugar ding ito, natagpuan ang hindi bababa sa 800 patay na dolphin nitong mga nakalipas na buwan. Posibleng virus daw ang sanhi ng pagkamatay. Pinag-aaralan na ng Peruvian Sea Institute ang sample ng mga namatay na hayop. Mula ikalawa hanggang ikalima ng Mayo, palalawigin ng MMDA ang oras ng truck ban. May mga darating kasing delegado mula sa iba't ibang bansa para sa taunang board meeting ng Asian Development Bank dito sa Maynila. Live mula sa MMDA, nakatutok si Manny Maris. Mel, kung dati bawal yung mga malalaking mga truck o yung mga six-wheeler truck pataas na dumaan sa mga kalsada ng Metro Manila, kung hindi doon sa itinakdang window time para sa kanila, simula nga sa May 2 hanggang May 5 ay patutupad muna ng MMD ang tinatawag nilang Total Modified Daytime Truck Ban. Mahigit 4,000 delegado mula sa 67 bansa ng Asian Development Bank ang inaasahan darating sa bansa sa May 2 para sa 45th Asian Development Bank Board Governors Annual Meeting na gaganapin sa PICC sa Pasay City. Kaya ang MMDA sinimula na ang paghahanda sa mga kalsada ng Metro Manila, kabilang na ang pagpapatupad ng Total Modified Daytime Truck Ban. Ibig sabihin, bawal lumabas ang malalaking truck sa mga pangunahing kalsada ng Metro Manila mula 4 a.m. hanggang 9 p.m. Gayunman, papayagan ng mga truck na bumiyahe papunta ng NLEX mula Pier o yung papuntang Pier mula NLEX. Kailangan natin i-showcase hindi lang siguro yung ating lansangan. Kailangan ipakita natin sa ating mga bisita na maayos din yung ating Kalakhang Maynila. Iba yung impression dapat. It should, the impression will reverberate and even positively affect our tourism industry, investments, and the general impression would, if positive, would bode well for our economic development. Ayon sa MMDA, hindi ito ang unang pagkakataong magpapatupad ng buong araw na truck ban sa loob ng ilang araw. Ginawa raw ito noong 1996 nang ganapin sa bansang APEC Conference. Sa pamamagitan ng Total Modified Daytime Truck Ban, inaasahang 4,000 truck na manggagaling sa port area ang dinadaraan sa malapit sa Rojas Boulevard kung saan gaganapin ang ADB Conference. Dumaan din daw ito sa masusing konsultasyon sa Truckers Association. Dahil dito, nangangamba ang Philippine Baking Industry Group sa posibleng pagkakaroon ng hakulangan sa tinapay sa Metro Manila sa mga petsyang ito. Ang mga tinapay kasi dinideliver sila na araw-araw sa mga supermarkets, groceries at saka maraming stores sa Metro Manila at saka sa Northern Luzon na nanggagaling sa mga bakeries. Ang delivery ay ginagawa during the day at ang binigay na window na lang ngayon ay between 9 p.m. hanggang 4 a.m. Yan time na yan, sarado lahat ng mga supermarket at groceries. So wala kami madideliveran ng ganyan. So magkaka-shortage niya. Pero ayon kay Tolentino, exempted sa Total Modified Daytime Truck Ban ang mga truck na may kargang nabubulok tulad ng prutas, gulay, seafood, karne, tinapay at yelo. Ibig sabihin, maaari pa rin sila magbiyahe mula 6 a.m. to 9 a.m. at 5 p.m. to 9 p.m. gaya ng dati, basta hindi sila daraan sa mga lugar na daraanan ng ADB delegates. Perishable products, food items, bread, exempted po yun, wheat products, ice cream, poultry products, vegetables, and other meat products. So lahat po ito, hindi po mahahamper yung ating food supply chain. Yung food lane, tuloy-tuloy po yun. Papunta ng supermarket. May mga alternatibong ruta namang binigay ang MMDA sa mga truck na babiyahe sa itinakdang oras. Ang mga truck na manggagaling ng North at South Harbor na papuntang NLEX ay maaaring dumaan sa A. Bonifacio at R10, kanan sa C3, Kapulong, tapos diretso sa Sergeant Rivera, 5th Avenue, tapos kakaliwa sa A. Bonifacio Avenue, papuntang NLEX and vice versa. Bukod sa truck ban, nakikipag-ugnayan na rin ang MMDA sa DSWD para pakiusapan ng mga street dweller na huwag munang manatili sa airport at iba pang lugar na daraanan ng mga delegado ng ADB Conference. So karangalan ng bansa natin na mag-host
We owe it to ourselves to show our best face. Mel, sinabi na rin sa atin ni Chairman Tolentino na bagamat holiday bukas ay patuloy pa rin ang magiging operasyon sa Philippine Ports Authority, Bureau of Customs, pati na rin sa mga bangko sa loob ng pier para hindi maantala yung pagdating at pag-alis ng mga truck doon. At nakikiusap din si Chairman Tolentino sa lahat ng mga motorista na patuloy na pairalin ang road discipline, hindi lamang sa mismong mga araw ng ADB conference, kundi sa ating pang-araw-araw na pamumuhay. Mel? Maraming salamat sa iyo, Mari Zumali. Si Mel Tiangco, ang inyong kapusong totoo. Alam niyo ba na pwedeng maging bukol ang isang hindi na buong kakambal? Gaya na lamang po ng sinapit ng 4 na buwang sanggol na si Marian Rose na may kakaibang kondisyon na lubhang nagpapahirap sa kanya. Iba ang dulot na saya ni Baby Marian sa kanyang pamilya. Sa 7 magkakapatid, siya ang laging bida. Pero sa likod ng mga ngiti, hindi maitatago ang lumalaking bukol na nagpapahirap sa 4 na buwang sanggol. Yun nga daw po, baka daw po nung nagbubuntis ako, yun nga, nagkasakit ako, nilagnat ako. Sabi ng doktor, baka daw may infection ako. Sa kanya napunta yung infection ko sa katawan. Simula nung nagbuntis ako sa kanya, wala po akong check-up kahit na anong. Kahit nung nagkasakit ako. Hindi agad nakita ang kondisyon ni Baby Marian nung siya'y nasa sinapupunan pa lang. Ang bukol na dati sinlaki ng kamao, ngayon ay mas malaki pa sa kanyang ulo. Hindi naman nawawala ng pag-asa ang amang si Reynaldo kahit pa nabubuhay sila sa pamagitan lang ng pangangalkal ng basura. Minsan, binubulong ko sa bata na, sige anak, gagawa tayo ng paraan, maski basta mapagamot lang kayo. Siyempre po, masakit po sa kalooban ko po bilang ama. At ang mga kuya ni Marian, iisa lang ang hiling para sa pinakamamahal nilang bunso. Sana matanggal yung bukol niya, sana magtrabaho siya na maayos, makaabot siya sa may high school, graduate, tapos mawala na yung bukol niya para makalapit siyang maayos. Pinasuri namin si Baby Marian sa isang pediatric surgeon para malaman ang kondisyon ng sanggol. Ang kanyang tinatawag na sakit o surgical condition ay sacrococcygeal teratoma. Ito isang uri ng tumor o bukol na nung sa loob pa ng tiyan ng baby, nung nagdidevelop pa lang yung bata. Isang uri ng tumor na kung tawagin ay teratoma. Ang bukol ni Baby Marian, ayon sa doktor, may kakambal itong peligro kung hindi maaagapan. Pag inopera namin, merong kasamang kamay, may kasamang ngipin, kasi ito, di ba ibang tissue of origin ang galing. Ang sabi nga nito, iba parang kambal ito. Meron itong chance na baka, lalo pa sa edad na yan, nagiging cancer, cancerous, Sa mga kababayan kong tiga Kalape, tiga Bohol, kung nakita nyo man ako ngayon, sana po matulungan nyo ako. Basta mula po sa pusong tulong po, tatanggapin po namin. Una po'y kakailanganin ni Baby Marian na masuri ang kanyang dugo at sumailalim sa CT scan para malaman ang posibleng komplikasyon ng kanyang bukol. Nagpapasalamat po kami kay Dr. Beda Espineda ng Philippine Children's Medical Center. Samantala sa mga nais pong tumulong kay Baby Marian Rose Kabili, maaari po kayo magsadya sa aming tanggapan o magdeposito sa aming mga bank account o sa anumang sangay ng Cebuana Luwalier o maglagon sa www.kapusofoundation.com. Susunod, iba't ibang aktibidad sa isla ng Boracay. Pwede na sa inyong summer break. Pwede na. Daniel Matsunaga lumuluwang inamin na mahal pa rin niya ang kanyang dating nobya na si Heart Evangelista. At ilang personalidad at programa ng GMA ang inyong Kapuso Network. Wagi sa Box Office Center Camera Awards. Kabilang ang inyong tinututukan sa mga sandaling ito. 24 oras.